Magandang umaga mga kaibigan, ito po si Fonzie and this is my second vlog. Pipilitin ko lang mag-vlog ngayon. Actually, kasi meron na akong mga na-record before pero hindi ko pa napopost kasi hindi pa tapos i-edit. Pero this is going to be a raw vlog, meaning as much as possible walang cut, definitely walang background music, wala ring mga yung cheche-bureche dun sa editing just like on the first vlog. Mangyayari pa din yun in the future vlogs. But for this vlog, para lang may ma-post ako, is wala muna nun. Okay, I am going to be talking about commuting memories inspired by my guesting sa Ang Walang Kwentang podcast. Medyo backstory lang, very light. Nag-guest ako sa podcast ni Direct Tonet and Direct JP. Ang title is Ang Walang Kwentang Podcast. We talked about different jobs I had in the past and also commuting memories. And may mga nakwento ko dun mga 2 or 3 storya. But right now, I am going to talk about more commuting memories. Kasi ngayon ay July 26 and kung pinapanood nyo to in the future, naaalala nyo itong linggo na to, sunod-sunod ang ulan and nakikita ko sa TV Patrol na binabaha na naman ang buong Metro Manila. I know we're used to this, but as a Filipino, I'm telling you, hindi ako masasanay sa struggles of a commuter during rainy season. Sobrang lala. This is literally hell. I don't like it. Kahit every year ko itong nararanasan simula nang nagtrabaho ako, simula nang tumungtong ako sa Metro Manila, hindi ako masasanay. And I refuse to be okay with this. Yun lang. Well, speaking of commuting, full disclosure, medyo matagal na po akong hindi nagko-commute because I think simula nang naging TikToker ako, ito na yung naging full-time work ko. Meaning, hindi ko na kailangan pumasok sa trabaho araw-araw. And this is something I am very, very thankful. I feel so blessed to be doing this. I think almost or more than 3 years now. I never take this for granted. The fact na I can make money just staying at home, making dumb videos for people to appreciate. It's something I really, 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 really am thankful for. Yun lang, just to get that out of the way. Pero, nagko-commute pa rin ako I think mga last year. Kasi last year, early 2024, bumili na ako ng sasakyan. So parang simula na nagkasasakyan ako and hindi ko rin naman kailangan lumabas very often. Sobrang dalang ko nang mag-commute. And when I say commute, as in literal na commute, hindi Grab, hindi taxi. Oh, by the way, susulat ko dito, taxi. OMG, taxi. Marami akong stories about taxis kasi nagsulat ako ng 4 na kwento. Just to remember, kasi nga sabi ko, ayoko mag-cut and ayoko rin ng parang maraming dead air. So, that being said, these are my commuting memories. Additional from the Ang Walang Kwentang podcast. Oh, side story lang din. Na-inspire ako mag-podcast because nung nag-guest ako sa Ang Walang Kwentang podcast, so many people have been asking me na mag-podcast ka, Fonz. And hindi siya, kasi inisip ko, pag kasi nag-podcast ako, iisipin ng mga tao, nagpapatawa ako dun sa podcast. Parang hindi kasi ako ganun, hindi ako nakakatawang tao. Ayan, wala na, nag-dead air na ako, tuloy-tuloy na to. Sabi ko nga, dapat hindi matatapos yung salita ko, kasi once tumigil ako ng pagsasalita, mapuputol yung train of thought ko. So going back, sabi ko hindi ko kayang mag-podcast because people might expect me to be parang hindi naman siya nakakatawa, ang seryoso niya, ganon. But then I realized may mga tao din talaga na okay lang naman na hindi ako nagpapatawa. I'm just being like a normal person. Okay, yun. Eto na, start na talaga. Commuting Memories, Part 1. Okay, mag-start tayo sa commute ko kasi taga Tanza, Cavite ako. Tapos nag-college ako for 3 semesters sa De La Salle University, Dasmariñas. Kung familiar kayo sa Cavite, Tanza to Dasma is around, pag kinommute, around almost 2 hours din. Walang traffic. So medyo malayo talaga.
hindi ko alam ba't basta kami sa tansa, tumira. No, joke lang. Because, nung era namin, that was like mga 30 years ago, doon nakabili ng bahay ang parents ko, and being able to afford a house kahit sampay ng lupalop ng Pilipinas is something I really appreciate for my parents to do, to have done. Ngayon, syempre, di ba, parang ilan lang ba tayo makakabili ng bahay sa ganitong ekonomiya? Pero the fact na nakabili sila kahit malayo sa Metro Manila, still, lumilihis na kagad yung story. Hindi ba ako nag-start? Okay, naalala ko lang sa jeep is sobrang init talaga. Ang init-init ng biyahe ko doon kasi yung jeep open, di ba? Pagkatapos yung dinadaanan namin, minsan parang field, mga ganyan. Tapos Cavite mainit talaga. Hindi ko alam kung bakit sobrang init sa Cavite. Maalikabok, madumi pagdadating ko ng school. Kasi may uniform kami doon. Alam mo, Lasal, Manila, wala silang uniform. Pero kami sa Lasal, Dasma, naka-uniform kami. Parang papasok ko pa lang, pawis na ako. Tapos yung batok mo, na kagad, color black na kagad yung color mo. Tapos naalala ko doon, gustong-gusto ko syempre, lahat naman tayo, gustong-gusto natin nasa tabi tayo ng driver nakaupo. Kasi feeling mo, pag nasa tabi ka ng driver, like, you're on a different level. Parang feeling mo naka-VIP seat ka. Hindi mo ka-level yung mga mabababang uring ng tao na sa likod. Nag-aabot kayo ng pamasahe? Ako hindi. Ang luwag ko dito, tapos ang ganda pa ng view ko, ang lakas pa ng hangin, and hindi ako nakatagilid pag umaanda. Para ako nakasasakyan, basically, di ba? Pero ang malas mo kapag, yung, di ba, ang saya-saya mo na, in the middle of the biyahe, may sasakay pang isa kasi dalawa yung kasya. So, ikaw ngayon, uusod ka sa tabi ng driver. Pag usod mo sa tabi ng driver, tapos yun nandito, siya na yung masaya. Kasi parang kalahati ng katawan niya nasa labas. Kasi yung tabi ng driver, hindi naman saktong-saktong dalawa yung kasya. Medyo mag-a-adjust yung kasasakay lang. Medyo nakalabas siya. Pero ang saya niya, kasi parang siyang, ang hangin, ang liwanag, ang saya. Tapos ikaw, nasiksik ka na, nakaganyan ka na. Ang masama pa nito, pag medyo aggressive yung driver mo, tuwing kakambyo siya, madadali yung tuhod mo. Ang dalas yung mga driver na tinatapik yung tinatapik yung tuhod ko, parang, ayusin mo, yung mo ganyan. Tapos ako parang, wala, na-demote na kagad ako. Ang tanong ko lang though is, dati ginawa ko to, I think mga at least 5 times, para ko yung dominance ko dun sa seat ko is pag may sasakay, may bagong sasakay, syempre ayoko mausod ako dito sa tabi ng driver. Bababa ako, sabihin ko, ikaw ang umupo dyan. Sorry, naka-orange shorts ako, pang swimming to. Alam mo yun, yung lalabas ka, tas yung sasakay, tas minsan sasabihin nung bagong sasakay, hindi, dyan lang ako malapit. Tas sabihin ko, okay lang. Nakipagtalo pa. What are the ethical rules pagdating doon? Tama lang ba na since nauna ako dito sa area na to, ikaw ang umupo sa loob, pero pag ginawa mo kasi yon, ang tagal pa parang mahuhold pa yung journey ng jeep sa kaartehan mo. So para mas madali na lang, umusod ka na lang. But at the same time, pag umusod ka, during the biyahe, iniisip mo, ba yan? Ako nauna dito Puwisit naman So yun, wala lang. So, other than mula Tanza Cavite hanggang Lasal Dasma, I think 5. From Tanza Cavite, from my bahay, tricycle, papunta sa may SM Tanza na siya ngayon, pero dati wala pa siyang SM Tanza. Family Clinic, 1, 2, 3, 4, 5 ang sakayan ko, one way. Okay, side story lang to. Walang kinalaman to sa commute. Meron pala. So meron akong, kasi from my high school, sa high school ko sa Tanza Cavite, nakasama ko siya nung nasa Lasal Dasma. Classmate siya ng ate ko. Shoutout to Ate Liza. So si Ate Liza, nakasasakyan siya. So minsan, pag nagtutugma yung schedule namin, since taga-Tanza din siya, isasakay niya ako sa sasakyan niya. So siya yung magdadrive, ako passenger princess lang ako. Tapos ito yung time, sobrang core memory nito sa akin kasi nung high school ako, hindi ako nag-i-English. Parang hindi ko kaya mag-compose ng straight English. Kumpara sa mga kabataan ngayon, alam mo yung kahit normal na pamilya lang naman,
Englishero yung mga baby, which is good. Gusto ko siya. Gusto ko siya kasi it gives us ammunition pagka sumabak tayo sa ibang bansa. Pero nung araw namin, parang bihira lang talaga yung magaling mag-English. At least, I think sa batch namin nung high school, isa lang yung fluent mag-English. Tapos ako parang simple sentences lang like, I like to go to the mall. Mga ganun lang. So pagtungtong ko ng Lasal Dasma, since yung course ko was mass communication, marami akong classmates na magaling mag-English. Na-intimidate ako, parang, oh my God, bakit hindi ako marunong mag-English? Tapos parang feeling ko, requirement ata to sa course namin. Si Ate Liza, since a year ahead siya sa akin, classmate siya ng ate ko, ano siya, tawag dito, ganun din, yung sentiments niya, parang kailangan natin, Aldrich ngayon, totoo ang pangalan, Aldrich, kailangan natin maging magaling mag-English. So, sasakay kami, may rule kami na pag nasa sasakyan niya kami, pauwi ng Tanza Cavite, hindi kami pwedeng mag-Tagalog. English lang kami ng English, kahit mali-mali, but it developed the confidence to say certain words or compose English sentences na walang judgment. So, parang feeling ko, dun nag-start yung confidence ko, to form English, to form simple sentences. Kasi dun siya mag-start. May may issue pa before. Ewan ko, issue namin mga millennial. Lalo na nung kausbungan ng call center. Yung mga call center agents, kahit nasa labas, nag-i-English sila. Parang, tapos nagagalit yung iba, ang trying hard daw. Parang call center naman yung accent. Parang ganon. Parang feeling ko, if mag-English ka sa labas, kahit mali-mali, but it's going to develop the confidence in you. Siyempre, eventually, gagaling ka rin talaga, no? Hindi ka na magtutunog trying hard. Gawin mo lang. Kasi you never know kung saan ka dadalhin ng ability mo pagka naging super duper mega over fluent ka na, di ba? So, you have to start somewhere. And in my case, I started dun sa sasakyan ni Ate Liza. So, I will always treasure that moment kasi parang pag tuloy-tuloy ka na nagsasalita nang may kasama ka, parang nagiging natural na siya sa'yo. Wala lang. Huy! Saan na napunta? 12 minutes pa lang tong vlog na to. Oh my God, parang feeling ko ang dami ko na nasabi. Next. So, hindi ako nakagraduate sa Lasal Dasma kasi hindi ko na masyadong kukwento pero sobrang lagi akong bagsak. Okay. Dito ko na-realize na, oh my goodness, hindi ako pang school. Hindi talaga ako pang school. Parang feeling ko, pag inupo mo ako sa isang classroom, even if I try my hardest to listen to the professor, I wouldn't understand a lot. Hindi naman I wouldn't understand that thing. Pero siguro sa lahat ng diniscuss, 20% lang yung mariretain ng utak ko. And feeling ko nagsasayang ako ng oras. Okay, this is not an invitation to people na struggling with their school na mag-quit. If there's one thing I absolutely regret in my life was quitting school. Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Kasi nga, hirap na hirap talaga ako. And apart from the fact na hirap din naman din yung family ko to sustain my education, I made a decision na, alam mo, titigil na ako sa pag-aaral. So, anyway, going back to the second story, hindi ako natapos sa pag-aaral sa Lasal Dasma. Nag-try ako mag-call center sa Maynila. Although 1 month lang yon pagkatapos. Ito yung very first job ko. So, while I was in Makati, nakita ko na may school doon. Ang pangalan ay Centro Escolar University, Makati Campus. Tapos sabi ko, babalik ako sa pag-aaral. Diyan ako mag-aaral. And, ang lapit namin sa Greenbelt. Oh my God. Kung hindi nyo po na itatanong nung kabataan ko, sobrang social climber ko. But not in a negative way. How do I say this? Pero kasi pag may pangit na connotation yung social climber. Pero ako nung bata ako, since lumaki ako sa Cavite, yung mga malls like Loretta, Greenbelt, Rockwell, yung mga ganyan, sobrang ano yun sa akin. You know what I'm saying? Parang feeling ko pag nandun ako, my God, I wanna live here. I wanna be in part of this community. Ganun lagi. So the fact na walking distance lang yung Centro Escolar University Makati Campus, Legazpi Village Campus sa Greenbelt. Parang feeling ko dito ko mag-aaral. So almost every day nasa Greenbelt ako. So yun, pumasok ako doon. Ikukwento ko pa ba yung commuting ko doon? Wag na. Wala naman. Basta
Nung time na ito, wala pa siyang Cavitex. So, from Tanza, Cavite, going to my campus, parang 4 hours, parang ganun. Oh my God, iisipin nyo, kailan, parang ang tagal-tagal na ng Cavitex, inabutan mo pa yung walang Cavitex. Oo. So, dadaan pa kami ng Bacoor, Cavite. Imaginein mo yun. Tapos, pag naabutan ka pa ng buhos meaning, yung mga pa-south muna, 30 minutes, parang ganyan, or 20 minutes, south. So, tunga nga lang kami doon. Pagtapos na, o kayo naman, ganyan. Pag inabutan ka ng ganun, Diyos ko, wala na, sirang-sira na yung schedule mo. Anyway, naalala ko lang, mas magandang kwento to yung time ko sa CEU Makati. So, pinili ko talaga na yung schedule ko is parang may mga 3 hours na gap since irregular na ako, since I was a transferee. So, dapat may 3-hour gap ako. So, yung 3 hours ko makakapagala ako sa Glorieta and Greenbelt. Alam mo ba, one time, okay, medyo morbid to. Habang nasa Greenbelt ako, nag-brown out. How often do you experience na nagba-brown out sa mall? Nag-brown out to, syempre, lumabas din yung generator, nagkaroon din ng kuryente. After nun, nabalita ako sa TV Patrol. Okay, trigger warning, self-harm. May Korean, I think student or nationality na nakatira somewhere sa condo dun sa may Legazpi Village na tumalon. Pagtalon niya is nasabit siya sa mga wires. Tapos, nag-spark, something like that. Tapos, nawalan ng kuryente for a brief moment sa Makati. Wala lang, naalala ko lang siya. Another core memory na tumatak sa akin. So yun, that was my commuting scene when I was studying in Makati. And ito pa, oh my God, sorry. Ano lang siya, parang clear moment lang sa akin kasi naalala ko, pag hindi ako tumatambay sa Greenbelt Glorieta, tumatambay ako sa Legazpi Washington CC Park. Okay? Tapos habang nakatambay ako doon, nakikinig ako kay Good Times with Mo. Good Times with Mo MM na podcast. Tapos one time, tumawag ako. Sobrang fan ako ng show. Tumawag ako sa show nila. Alam niyo kung bakit ako tumawag? Share ko lang, kinikilig ako. Kasi ito yung kasagsagan na kay imbento pa lang ng Twitter. Tapos nag-tweet ako, nag-reply si Angel Oxin. Sabi ko, "Hi Angel Oxin, ako nga pala yung mga pangasawa mo." Okay, nag-reply siya. Sabi niya, okay, buti na lang napakilala mo na yung sarili mo. I think I still have the screenshot pero hanapin ko pa. Not important. Nag-reply si Angel Oxin na, okay, buti na pang... Tapos kilig na kilig ako. Kailangan ko siyang ikwento sa mga tao. And I think the best place to tell that story was on a radio show. Tawag ako, "Hi, my name is ganyan-ganyan. I just want to share," na nag-reply si Angel Oxin sa tweet ko. Tapos sabi nila, "No, that's a poser." Ganyan. Hindi poser. Wala lang. Ang random lang. Tumawag ako habang nasa sa payphone. May payphone pa nun. May payphone pa nun? Sorry. May payphone na malapit sa sa Washington CC Park. Tapos tumawag ako kasi sobrang kilig ko na parang, oh my God, ganyan. Yun lang. Tapos, that's it. Yun lang. Okay, anong next kwento ko? Alright, so hindi ko rin natapos yung pag-aaral ko sa CEU Makati. Kasi nga, bagsak na naman ako. Wala talaga akong kakwenta-kwentang estudyante. Wala akong kwentang empleyado. Wala pa akong kwentang estudyante. Alam mo kung bakit? Okay, side story lang din. Alam niyo yung kanta ni Billy Joel na Piano Man na medyo trending ngayon sa TikTok. May lyrics dun na parang, wait lang, i-search ko yung lyrics. Nung nabasa ko tong lyrics na to, tumatak sa akin. Tapos lagi ko siyang iniiyak. Hindi man iniiyak. Kasi I think subconsciously, lagi kong iniisip, hindi ako para sa corporate world. Itong lahat ng ginagawa ko, hindi ito importante. Kailangan ko na pamunta sa showbiz. Not necessarily artista, pero parang feeling ko dapat nasa creative world ako. Ganyan. So, inip na ako. Imagine yung 18 years old ako nito. 18, 19 years old ako. Tapos parang medyo
35 na ako. Ngayon ko lang natamasa yung maging part ng ganitong industry. Sa TikTok pa. But, still. Wait lang. Hanapin yung lyrics. Billy Joel, Piano Man. Lyrics. Oh my God, sorry. Ayan na, nagde-dead air na. Etong part na to. Oh my God! Kaya kasi alam kong hindi ko ikakat to eh. Sing us a song, you're the piano man. Now John at the bar is a friend of mine. He gets me my drinks for free. So barista tong kausap niya. Ay, bartender tong kausap niya. And he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as the smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Oh, yan. Hoy! Natitira-id ako kasi naalala ko. Bakit ako natitira-id? Huwag niyo ako tignan, bullshit kayo. Nagko-call center ako na. Niisip ko, Lord, please, tanggalin niyo na ako sa mundong to. Bakit ako natitira-id? Nakakainis. Ikakat ko ba to? Anyway, ayun. Parang feeling ko talaga, kung yung mga napapanood nyo sa mga TikTok ko, yung parang weird, ang daming imagination, ganyan. Ganun lang, utak ko, simula bata ko, 24/7, ang dami ko na-imagine na gagawa ko ng pelikula, ganito, magdadirect ako, magsusulat ako ng ganito, ganyan. Pero 8 hours ako nag-answer ng call sa call center. Tapos naaawa ko sa sarili ko. Kasi minsan isip ko, ang tagal ko ng pangarap to, utang na loob. Diyos ko Lord, mangyayari ba to? Or parang imagination ko lang na mangyayari to. Gets mo? So parang narinig ko yung lyrics ito. Oh my God, yung bartender niya, alam niya na hindi lang siya pang bartender. Hindi ko minamalit yung trabaho ko sa call center. Pero feeling ko nga hindi ako for doon. Siguro halimbawa, doktor ako, di ba? Kahit doktor ako, pero ang sinisigaw talaga ng puso ko maging creative, parang ganun. Malulungkot pa din ako. So yun lang, ba't ako napunta sa kwento na to? Nagko-commute tayo. Anyway, sorry, iyakin talaga ako. Sobrang babaw ng luha ko. My God. Itutuloy ko pa ba to? Alam mo, 22 minutes na to. May dalawang pang story. Nahihiya na ako. Okay. Ano nangyari? Okay. Makati Call Center. Ano bang Okay, ikukwento ko lang to. May time din na naging call center agent ako. Ang start ng work ko ay 3 a.m. 3 a.m. Utang na loob sa Ayala to. Ay, ito yung ano. Oh my goodness, ito ata yung ano. Ito ata yung nahimatay. Pero anyway, so since nung era na to, wala pang Cavite. Hindi ko alam kung ano yung last trip ng pa-Cavite to Manila ngayon. Pero during that time, I think ang last trip nila was 9 p.m. or 10 p.m. Pag hindi ko umabot sa bus na yon, parang 4 a.m. na yung next. Kung 4 a.m., syempre hindi naman ako makakapasok ng 4 a.m. So ang gagawin ko, aalis ako ng bahay namin ng 9 p.m. para mahabol yung bus. Dadating ako ng Makati ng 11:30 p.m. Alas 3 pa ng madaling araw yung start ng shift ko. So yung from 11, 12, 1, 2, yung 3 hours na tinatambay ko sa office, matutulog ako sa sleeping quarters. Tapos mag-start ako ng work ng 3 a.m., lalabas ako ng office ng 12 noon, buong araw wala kang tulog. Tapos paglabas mo ng office, di ba sa office ng call center, sobrang lamig. Tapos fluorescent light pa yung nakikita mo. Paglabas mo ng Makati, Ayala Avenue, tirek na tirek kasi 12 noon. Parang ang sakit-sakit niya sa ulo. Tapos uuwi ako ng Cavite. Tulog ako sa bus. From Ayala, sasakay ako ng bus papuntang Coastal. May Coastal Mall pa noon. Ngayon ay PTEX na. Sa Coastal Mall yung sakayan ng Cavite. Tulog ako noon hanggang. So dadating ako ng since nakatulog ako sa bus, pagdating ko ng Cavite, nawala na yung antok ko. Makakatulog ako mga 5 p.m., 6 p.m. Tapos gigising ulit ako ng 8:30 p.m. Kasi nga, aalis ako ng 9. Oh my God, that's like the worst
days of my life. Anyway, I had to go through that. Tinamad na ako magkwento. Okay. Ikukwento ko pa ba tong taxi? 25 minutes na eh. Okay, I think i-close nating 30 minutes tong vlog na to. Taxi. No offense to all the taxi drivers. I know some of you, ang mga tatay nyo, taxi driver na matitino. Pero I think sa buong buhay ko, hindi lalagpas ng 15 times na nakasakay ako ng taxi. And sa 15 times na yon, I think 6 doon nakipag-away ako sa taxi driver. Kasi, okay, coming from a background na sobrang limited lang talaga ng pera, parang feeling ko, kada usod ng taxi, pag nakikita ko umaangat yung metro, parang 82 lang yan kanina, bakit naging 92 na? Parang wala pang isang minuto. Dinadamdam ko talaga siya, so feeling ko lagi, pag nasa taxi ako, and with all the news and the stories na naririnig natin sa TV Patrol, feeling ko lagi ako niloloko ng mga taxi driver. Tapos one time, ito yung time na parang nakaka-start ko palang kumita ng medyo malaki sa pagko-call center. Sa McKinley Hill ako. Shoutout to Vien. Si Vien, inintroduce niya ako sa Zark's Burger. Parang feeling ko, ito na yung pinakamahal na restaurant na makakainan ko with my own money. So, may Zark's Burger sa McKinley Mall nung time na to. Sabi ko, oh my God, kailangan kong dalhin yung pamilya ko dito. Tapos, sabi ko, okay, kaya ko na silang ilibre. Parang kasya na dito siguro mga 1.5, ganyan. Kasama ko yung mami ko. Lumuwas pa sila ng Cavite para lang pumunta ng McKinley. Siyempre, papakita mo yung McKinley. Parang, social, parang ibang bansa. Since hindi pa kami nakapag-ibang bansa during that time. Tapos, hindi ko alam kung saan kami galing. Siguro parang market. Isinakay ko sila ng taxi. Pagkatapos yung taxi, na iniisip ko, Lord, sana hindi man loloko tong taxi na to. Kasi, kunti lang yung pera ko. Kung lolokohin pa niya kami, masisira yung araw, salip nakakain, ganyan. Inilihis ng taxi driver. Dapat kakanan na, from C5, kakakanan na, papuntang McKinley. Dumire-diretso siya. Nagpantig yung yung ulirat ko. Sabi ko na nga ba, parang mga manloloko talaga kayo, ganyan. Tapos sabi ng taxi driver, sir, bago lang po ako dito sa Maynila. Tapos yung nanay ko nagalit sa akin kasi alam niya na parang naniniwala siya sa taxi driver. Ako naman parang feeling ko, modus operandi talaga to ng mga taxi driver. Inilalayo, inililihis. Kasi nga, di ba, yung metro, ganyan. Tapos, natitiri-eyed na yung taxi driver. Tapos tumahimik na ako. Tapos pinagalitan na ako ng mami ko. Kasi pakabungangera ko daw. Sa loob-loob ko, hindi nyo alam ang ginagawa ng mga taxi driver na yan. Sinadya niya yan. Parang ganun. Anyway, pagdating dun sa McKinley, sabi nung taxi driver, ang bayaran nyo lang po kung magkano ba talaga yung dapat. Kasi nga, ang layo ng inikot parang nagdagan ng 15 minutes yung biyahe namin. So, umangat. Sabi niya is, sorry sir, hindi ko talaga sinasadya, pero bayaran nyo na lang kung yung hindi naligaw, yung tamang presyo lang. Tapos parang na-realize ko, shucks, hindi yata siya nagsisinungaling. Oh my God, tapos sumigaw-sigaw pa ako. So, binayaran ko yung totoo. Tapos sabi ng mami ko, pagpasok namin ng Zark's, anak, kasi yung mami ko, side note lang, if you're gonna watch this, sorry, pero nung lumalaki kasi kami, since my mom was a single parent, andyan yung tatay ko, nagbibigay financially, pero hindi niya kami nakitang lumaki. So my mom, while we were growing up, siya talaga yung mag-isa lang. And I feeling ko, I'm not sure if this is common for single moms, but for most single moms, since ikaw lang yung inaasahan talaga sa pamilya, wala kang choice kung hindi maging matapang. So yung mami ko, talagang matapang yan when it comes to, pag alam mong minamali siya ng mga tao, she's not afraid to say her piece. So nung lumalaki ako, nakikita ko kay mami na parang, oh my God, pagka kulang yung sukli ng driver, sasabihin niya talaga, kuya, excuse, kulang pa po ito ng 2 piso. Pag bata ka, nakakahiya. So na-adapt ko yun na parang okay, nung tumanda na ako, pag ako minali, magsasalita din talaga ako. So nung nakita siguro ng mami ko na nagwawala ako sa taxi, parang feeling niya, oh my God, ginagaya pa ako nito. Binago ko na nga yun kasi simula na naging Christian yung mami ko, parang nag-die down. Kinuto ko na din pa dito.
nag-die down na din yung pagiging ano niya, matapang. Which is good. I think we just really had to go through certain moments of our life. Pero ito na naaalala ko, as an adult, parang miss ko, ang tapang ni mami ng bata ko. Pero feeling ko, kinailangan niya talagang maging matapang, lalo na kung mag-isa lang siya. So yun. Yun lang. Paano ko i-close to? Wala lang. Maraming salamat. Actually, marami pa akong ikukwento. Pero tinatamad na ako magkwento. I've been talking for 30 minutes straight. And shout out to all the commuters who are still struggling with the commute here in the Philippines. And shout out to all the taxi drivers and Grab drivers who are honest. The Angkas, oh my God, sobrang ano ng Angkas, no? Angkas Joyride, sobrang laking tulong nila. Ayun pala, nag-aangkas pa rin pala ako from time to time ngayon. Which is cute. Paano ko i-end to? Kakanta na naman ako? Okay. Since ang topic natin ay commute, dapat may kinalaman sa road. And this one is from Elton John. It's called Goodbye Yellow Brick Road. Goodbye Yellow Brick Road, where the dogs of society howl. You can't let me in your penthouse. I'm going back to my plow. Back to the old in the woods. Tama na?